Heto na ulit ang karugtong ng aming kwento ni Buddy. Salamat sa mga nananatiling sumusubaybay dito sa Spookify page. Mahaba-haba pa ang story na ito, kaya tara at simulan na natin. Nakatulog ako sa sofa ng gabing iyon kaya lumabas itong si Buddy at nakipaglaro ng baraha sa labas. Naiwan ako sa sofa at sa kabilang upuan naman ay andoon ang isa kong pinsan na natutulog din. Nagising na lang ako kasi may yumakap sa akin na malamig. Pagdilat ko, nakita ko ang multo ng isang bata pero kilala ko ang batang multo. Siya ang isa kong pinsan na kritikal sa hospital na anak ni Tita Gina. Hindi ako nakagalaw at nagtitigan kami ng kaluluwa ng pinsan ko. Bigla niya itinuro ang labas ng pintuan. Sinundan ko ng tingin ang itinuro niya. Paglingon ko ulit sa harapan ko ay wala na ito. Alam ko na may ipinapahiwatig siya at may kinalaman ito doon sa hospital. Nakikita ko sa isipan ko ang nangyayaring tensyon doon. Alam kong may madidisgrasya na naman. Kaya agad akong tumayo at lumabas. Nakita ko ang ibang mga tita ko na abala sa pag-aasikaso sa mga nakikilamay sa kanilang kapatid. Nilapitan ko si Buddy na naglalaro ng baraha kasama ang mga kamag-anak ko. Buddy, alis muna ako. Punta lang ako sa hospital. Dito ka lang muna, bulong ko kay Buddy at tinapik ko ang balikat niya. Hiniram ko ang motor ng isang pinsan ko dahil wala nang masasakyan noon mga oras na iyon. Habang nagpapaandar pa lang ako sa motor, narinig ko si Buddy. Bayaw, hintay, sama na lang ako sa'yo. Kaya hinintay ko siyang umangkas sa likod. Kapit ka dyan ng maigi, buds. Kailangan ko kasing maabot sa oras. Pinatakbo ko na ang motor. Sa sobrang bilis nagreklamo si Buddy. Bayaw, balak mo ba sumunod sa tita mo? Kung magpatakbo ka, akala mo sasali ng racing. Parang tutubuan na ng pakpak ang motor. Lilipad na tayo. Dahan-dahan lang, bayaw. Kinakabahan na ako sa takbo na ito. Mahigpit na ang pagkakapit ni Buddy at halos gumiwang-giwang na ang likurang bahagi ng motor sa sobrang lakas ng pagpapatakbo. Pero kahit ganoon kabilis ang takbo, nagdadasal ako. Nakikita ko kasi ang multo ng pinsan ko na nasa unahan at nawawala kapag nalalampasan at lilipat na naman sa isa pang unahan na parang nagga-guide siya na bilisan namin. Bayaw, pag sumimplang ito, dapat slow motion ha para hindi tayo masyado mapuruhan. Hindi na ito biro, takot na ako sa pagpapatakbo mo. Mas lalo ko pang binilisan ng takbo nang makaramdam ako ng kaba dahil binigla ko ang pagpapabilis. Muntik pala makabitaw si Buddy. Bayaw, muntik na ako mahulog. May LBM ka ba? Bakit ka ba nagmamadali? Huminahon ka naman. Pasigaw na ni Buddy na inilalapit niya ang mukha niya sa likod ng tenga ko. Pagkarating namin sa labas ng Polymedic Hospital, una bumaba si Buddy sa motor na inaayos ang buhok niyang nagulo dahil sa hangin. Grabe ka bayaw, halos ihulog mo na ako kung magpatakbo ka ng motor. May galit ka yata sa akin eh. Mamaya ako na mag-drive ha, mapapatigil edad natin sa ginagawa mo eh. Natawa na lang ako sa mga sinasabi ni Buddy. Tara na, nalock ko na itong motor. Kanina ka pa maingay Buddy. Binilisan namin pumasok sa hospital. At alam ninyo ba na ang daming sumalubong sa amin, mga hindi matahimik na kaluluwa. Ang iba iyak ng iyak, ang iba parang hindi pa nila alam na patay na sila at wala sa sarili na paggalagala sa paligid ng hospital. Pero dahil sanay na kami ni Buddy, tumatagos na lang sila sa amin kapag nadadaanan namin sila. Pagkarating namin malapit sa kwarto ng mga pinsan ko, nasa labas si Tito Bem, ang ama nila. Balisa na balisa ito kaya nilapitan ko. Anong nangyari Tito? Bakit po kayo balisa dito sa labas? Hindi ako sinagot ni Tito Bem. Humagulgol na lang ito bigla sa pag-iyak. Hindi na ako nagtanong kasi alam kong punong-puno na siya sa problema. Lahat kasi ng anak niya nasa hospital. Ang asawa niya na tita ko nakaburol sa bahay nila. Sumandal na lang ako sa dingding na minamasdan si Tito Bem. Maya-maya pa may doktor na paparating sa amin, may daladalang result paper. Kinausap ng doktor si Tito Bem. Narinig ko ang sinabi ng doktor na may taning na ang isang anak ni Tito Bem na si Ruby. May nakita daw kasing dugo na namuo sa utak nito. Siya ang batang nagpakita sa akin. Buhay pa ang katawan niya, pero ang kaluluwa niya ay gumagala. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil sa ganitong sitwasyon ay hindi ko kayang gumawa ng milagro. Hindi naman kasi ako Diyos para mapigilan ang kamatayan ng isang tao. Nang umalis ang doktor, may mga sinabi si Tito Bem. Bakit?
Bakit ang pamilya ko pa? Ano ba kasalanan ko sa Diyos? Bakit mo kami pinaparusahan ng ganito, Diyos ko? Ngayon ako humihiling sa iyo, kung totoo ka talaga, pagalingin mo ang mga anak ko. Huwag mong kunin si Ruby sa akin. Kinuha mo na nga ang asawa ko, pati ba naman mga anak ko kukunin mo rin? Tama na, iparamdam mo sa akin na totoo ka, Diyos ng sanlibutan. Ito ang mga katagang narinig ko kay Tito Bem habang umiiyak na sinusuntok pa ang dingding na sementado. Gusto kong pigilan si Tito Bem sa mga sinabi niya at pag-question niya sa Diyos Ama dahil mali iyon. Sininyasan ko si Buddy na tahimik lang, lalabas muna kami ng hospital. Paglabas namin, sumakay kami ulit ng motor at si Buddy na ang nagmaneho. Pumunta kami ng Nazareno Church na malapit lang naman sa hospital. Doon kami nagdasal ng taimtim kahit sarado ang simbahan, sa labas lang kami. Tinawag namin ng maestro, kailangan namin ng tulong niya. Maya-maya pa, hindi kami binigo ng maestro. Dumating ito. Salamat at tumawag kayo kaagad. Alam ko na kailangan ninyo ng tulong ko. Balikan ninyo ang hospital. Bilisan ninyo at kailangan ninyong maabotan ng ama na punong-puno ng problema. Batid kong may malalim na kahulugan ang sinabi ng maestro sa amin. Kaya hindi na kami nagsayang ng oras at ako na nagmaneho. Binilisan ko ang pagpapatakbo pero hindi na umalma si Buddy kasi alam niyang emergency na ito. Pagdating namin sa hospital, tuloy-tuloy na kami kaagad sa kwarto ng mga pinsan ko. Wala si Tito Bem dito. Saan kaya si Tito Bem? Bakit siya wala dito? Pagtataka ko. Agad naman nakasunod pumasok sa kwarto ang maestro. May ginawa siyang kaagad na ritual. Hinipo niya sa noo ang mga batang malubha ang kalagayan. Hinipan niya ito ng dasal. May kinuha siyang maliit na bote na may laman na langis at ipinahid sa mga noo ng mga bata. Hanapin ninyo ang ama ng mga bata dahil may binabalak siyang kitilin ang sariling buhay niya. Pigilan ninyo dahil hindi niya kontrolado ang pag-iisip niya. Ginawa ko na ang lahat, tinulungan ko na siya kaya ipaabot ninyo sa kanya na dininig ng Diyos Ama ang hiling niya. Sige na mga anak kong puting tupa, hanapin ninyo siya bago pa mahuli ang lahat. Agad kaming lumabas ni Buddy na nagmamadali. Saan ba natin mahahanap ang tito mo ang laki-laki ng hospital na ito, sabi ni Buddy. Maghiwalay tayo, Buddy. Hanapin mo siya sa ibaba at doon ako sa itaas, sabi ko kay Buddy na sumang-ayon naman siya. Nang nasa itaas na ako ng hospital, panay lingon ko sa paligid nagbabaka sakali na makikita ko si Tito Bem. Pero bigla tumawag si Buddy sa cellphone ko. Bayaw, nakita ko na si Tito Bem mo. Sinusundan ko siya ngayon, lumabas siya ng hospital. Hindi ko alam kung saan siya pupunta pero iba pakiramdam ko tinatahak niya kasi yata papuntang Tulay ang nadaanan natin kanina. Tinawag ko na siya pero hindi niya ako pinansin, parang wala siya sa sarili. Pagkasabi ni Buddy ay mabilis akong bumaba, patakbo at tinatalo ko na ang hagdanan. Sige Buddy, sundan mo lang siya, papunta na ako dyan, bumababa pa ako. Pinutol ko na ang tawag ni Buddy. Pagkalabas ko ng hospital ay tumatakbo ako sa gilid ng daan para bang may hinahabol akong snatcher sa sobrang tulin ng aking pagtakbo. Nang makita ko na si Buddy sa unahan na sinusundan si Tito Bem, malapit na nga sila sa tulay ng Marcos Bridge kaya lalo ko pang binilisan ang pagtakbo. At nang maabot ko na si Buddy, hiningal ako at pinagplanuhan namin na pigilan si Tito sa balak nitong pagpapakamatay. Sinungaban ko si Tito at niyakap kaagad. Tito Bem, wag mong gawin ito, alam ko ang balak mo. Ayos na itong problema mo, dininig na ng Diyos ang panalangin mo. May mga anak ka pang naghihintay, magaling na sila, pangako yan. Ngunit kahit dalawa na kami ni Buddy ang tumulong na pigilan siya, nakita namin pareho ni Buddy ang kakaibang mga mata ni Tito Bem. Itim na itim at wala ng puti. Ang lakas niyang taglay ay hindi na pangkaraniwan. Masasabi kong sinaniban na siya ng demonyo. Nakawala siya sa pagkakayakap ko sa kanya at sa pagkakahawak ni Buddy sa kanyang kamay. Tumakbo na ito ng mabilis at napansin ko na parang sadyang may kakaiba talaga sa paligid kasi walang dumadaan kahit isang sasakyan ng mga oras na iyon. Kahit naman kasi madaling araw, marami pa rin dumadaan sa Marcos Bridge pero ng mga oras na yon wala talaga. Hinabol namin si Tito Bem at sumigaw ako na wag niya itutuloy ang balak niya. Pero nang bigla siyang huminto at humarap sa amin, tumawa siya pero kitang-kita namin na may tumutuloy na luha sa mga mata niya. Ganoon pa din ang kanyang hitsura, maitim na maitim ang mga mata niya. Huminto kami ni Buddy at dahan-dahan napapalapit kay Tito Bem. Ayaw namin siyang biglain baka kasi tatalon siya kaagad. Tito Bem, pakiusap wag mo ituloy ito. Wag ka padadala sa bumubulong sa isip mo. Malaking kasalanan sa batas ng Diyos ang binabalak mo. Mahinahon kong sinabi kay Tito Bem. Pero bago pa man kami makalapit ng tuluyan ay tumalon nga si Tito Bem sa tulay. Dinig namin ang paglagapak ng katawan niyang bumagsak sa tubig.
Natulala na lang kami ni Buddy sa nasaksihan namin sa ginawa ni Tito Bem na pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon niya sa tulay. Ire-report na sana namin sa pulis nang biglang may nakita si Buddy na nakatayo malapit sa kinaroroonan namin. Si Totax na panay tawa ng tawa. Ang traidor na yan, siya may gawa nito kay Tito Bem. Tinakbo namin ni Buddy si Totax sa kinatatayuan niya at sa paglapit namin, "O mga kapatid, huwag kayong magalit sa akin. Tinulungan ko lang ang taong iyon na solusyonan ang problema niya. Kaya pasalamatan ninyo ako sa ginawa kong pagtulong mga kapatid," sabi ni Totax na sinabayan pa niya ng pagtawa. "Wala kang kasing sama. Huwag mo kaming tatawagin na kapatid dahil hindi ka nabibilang sa amin traidor. Kung pwede lang kita kalabanin, ginawa ko na, pero dahil pinaalaahanan kami ng maestro tungkol sa iyo kaya wala akong magawa. Pero tandaan mo ito, Totax, ang laki na ng atraso mo sa amin. Kinuhaan mo ng ina at ama ang mga pinsan ko. Darating din ang araw na sisingilin ka sa pinagagawa mo." Halos sasabog ang galit ko kay Totax at gusto ko na siyang sugurin at durugin. Pero alam kong dehado ako gaya nga ng paalala sa akin ng maestro. Umalis si Totax at naiwan kami ni Buddy na walang nagawa. Si Buddy tahimik lang at ramdam niya ang pagkakadismaya ko. Ine-report namin ito sa pulis at dumating din ang mga rescuer. Ngunit bigo nilang mahanap ang katawan ni Tito Bem. Abangan muli ang karugtong nitong kwento, mataas na kasi ito. May mensahe lang ako na pahabol para sa lahat. Kapag ikaw ay nababalot ng mabigat na problema na may halong hinanakit sa nangyayari sa buhay, huwag isantabi ang Diyos, bagkus lalo pa dapat manalig sapagkat ito ang kinakailangan dahil ang mahinang pananalig ang siyang pinapasukan ng isip ng kasamaan.